Magandang umaga po at welcome po sa ating programa, My Morning Mana with Pastor OG. Ang awitin po na inyong narinig is Isaiah 53 mula sa album ni Ray Boltz na The Altar. Sa wala pong pagtatagal ay mag-aaral po tayo sa salita ng ating Panginoon sa aklat po ng Roma, Kapitulo 13, versikulo 1 hanggang 17. Romans chapter 13 verse 1 hanggang 7. Ito po ang pagkasabi tungkulin sa mga pinuno ng bayan. Ang bawat tao ay pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamamahalang hindi mula sa Diyos. At ang mga pamamahalang umiiral ay tinatag ng Diyos. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa mga itinagda ng Diyos. At lalapatan ng parusa ang sinumang lumalaban. Ang mga pinuno ay dapat katakutan ng gumagawa ng masama, ngunit walang dapat ikatakot sa kanila ang mga gumagawa ng mabuti. Ibig mo bang huwag matakot sa mga namumuno? Gumawa ka ng mabuti at pupurihin kanila. Sila'y mga lingkod ng Diyos sa ikabubuti mo, ngunit matakot ka kung gumawa ka ng masama, sapagkat sila'y talagang may kapangyarihang magparusa. Sila'y mga lingkod ng Diyos at magpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Kaya nga dapat kayong pasakop hindi lamang upang maiwasan ang puot ng Diyos, kundi dahil yun ang matuwid. So umagang ito ay pag-uusapan po natin yung salita nagsasabing, for those who serve. Sabi ng 1 Timothy chapter 5 verse 17, let the elders who rule well be counted worthy of double honor, especially those who labor in the word and doctrine. Sinabihan po tayo ni Apostle Paul na kung halimbawa tayo ay matatakot sa pamamahala o sa gobyerno, then probably there's a problem. Baka hindi magawa ang ginawa natin, no? Ganito na lang kasimple ang illustration yan. Bakit ka matatakot sa pulis kung meron kang ikama? Kung meron kang papel, di ba? Pero kung wala kang papel, of course, dapat ka lang matakot. Bakit? That is against the law. Pero kung gumagawa ka naman ng mabuti, bakit ka matatakot? So kaya po ang sinabi sa atin, there are people who are ordained by God in the leadership na kailangan natin ding magpasakop. Kahit sabihin pa natin, Pastor, sa political aspect naman yan sila, sa governmental aspect naman yan, dito sa world naman yan eh. Hindi naman siguro nararapat sundin yan. Of course, nararapat sila sundin kahit ganun pa man, no? But, if their law will be beyond to the law of God, kaya nga sinabi ng mga apostol ni Jesus Christ, we would rather to obey God rather than men, no? Sabi nila na masusundin namin ang Diyos kaysa tao. Kung ang kautusan na kanilang ginagawa ay labag na rin sa kautusan ng Diyos. Pero sa pagkakaalam ko po, halos lahat po ng batas na ginagawa ay para po sa ikabubuti ng mga tao. So, for those who serve, we are called servant, right? Let's do the best thing that we can to serve the people. Let's do the best that we can to become a good servant of God. We are servant probably from our leaders, or we will be servant from our boss. Remember, we will just do the best that we can and give double honor to those leading us. What I understand is this. When we serve, hindi po ibig sabihin servant ka na agad, no? This is my understanding. It's just submitting to the leadership. Kung maintindihan po natin ang mga bagay na ito, we have to give double honor to those people who are leading them, whether they are in the government, in the ministry, or whatever field we are. So my challenge to everyone is, give honor. Bigyan natin sila ng honor, no? Sa kanilang leadership, and we have to respect them, whoever they are. Bata man sila o matanda, we have to respect them. Tell me a story, Daddy. This house is full of people. Minsan pa po nababalik ang inyong lingkod. Ang inyo pong awitin na narinig is Nobody's Home ni Ray Boltz sa kanyang album na The Altar. Patuloy po tayo sa ating biblical truth, no?
sinabi ko po dito, God-ordained leadership in the church, it is not of man's choosing. So take note, ang pagiging pastor ay hindi po pagpipili yan ng tao, because it's an ordination of God. It's not ordained by man, it's ordained by God. God has a purpose and a plan, no? Gustuhin ko man na bilang isang pastor, kung hindi naman ako tinawag ng Diyos para sa gawaing yaon, ay hindi talaga din ako maging effective. So ganun po yan, no? Unless God ordains, everything we done is just in vain. Now, another point po na gusto kong iparating. Since God ordained them, it is our part to honor them. So ano ibig kong iparating? There are times that sometimes it's difficult to honor these men, no? May mga time na minsan yung leaders natin ay hindi natin gusto yung ginagawa nila. Probably matapang siguro o probably harsh lang magsalita. But still, we have to honor them. I don't know who your leaders are, no? Maaring ako tawagin yung leader bilang inyong pastor, o maaring leader ninyo sa inyong mga departamento. Leader pa rin yan. But still, we have to honor them. We have to respect them because God's ordained them to be on that level, to be in that ministry. Remember that serving God and the people of God requires commitment and love. Therefore, we have to love them in return. So, bilang mga lingkod ng Diyos, no? Nagre-require talaga ito na ng commitment, no? Pag-ibig sa paggawa. Kaya kung ang binigay ng bawat leader ay pag-ibig, dapat lamang po siguro na suklian natin din ng pag-ibig. Instead of criticizing your pastor, instead of criticizing your teacher or spiritual leader, let others hear your words of gratitude and praise for their service. Imbis na reklamo ng reklamo, show your thanksgiving, show your praise. Hold it up in your prayer. Dalhin natin sa mga pananalangin. Because God's servant deserve our respect and honor. We honor God when we honor our leaders. Tandaan po natin yan. When we honor our leaders, we honor God. So sa umaga pong ito, nais ko po iparating sa inyo, for those who serve, let us serve wholeheartedly, not as serving to man only, but as if we are serving God in doing so. So my brothers and sisters in Christ, I want to challenge you once again. Let us serve faithfully before the Lord. God bless po.